Pananampalatayaan sa Media sa ating mga kasamahan po sa DSWD. Kasama po natin si Asek Balder Bringas ng Innovations. Babati muna ako. Si Sir Raymond din po Good pala. morning sa mga Birthday kasama po natin niya sa yes. media. Maraming salamat at nandito na naman kayo. At thank you din doon sa mga nag-cover kahapon at yung mga ibang activities pa. Tuwan-tuwa si Sec doon sa mga coverage. Oh, maraming salamat At po. napapanood ko rin doon sa monitoring natin. At hindi lang po yan, kahapon po ay birthday po ni Sir Raymond Burgos. Happy birthday po. Birthday din ni June Regan. At saka si Sir June ng PNA. Sabay Ayan, kami pero happy mas birthday. matanda siya sa akin ng 1 taon. Happy birthday po. Kaya nga, ano yan, di ba sabi lilipas yun? O, lumipas na. Tapos, Jollibee. Sige, sir. Sige, Director Dayan, siguro si Director Baldir ang in charge sa Asek Baldir ang in charge sa Walang Gutom program. So lahat ng gusto niyo itanong, pwede niyo itanong sa kanya. Pero bago 'yon, Asek. So, magandang umaga po sa inyong lahat, sa lahat po ng nakikinig sa atin at sa ating mga kasamahan sa media. Well, meron po akong magandang balita para po sa inyong lahat, no? Meron po tayong concrete proof na epektibo, na may direksyon at may kabuluhan po ang ginagawa ng pamahalaan para po sa ating mga kababayan. Ayun po sa recent SWS survey na bumaba po ang antas ng kagutuman sa 300,000 beneficiary ng Walang Gutom program. Ibig po nitong sabihin na mas madami na pong pamilya ang nakakakain ng 3 beses sa isang araw at mas mababa na po ang pamilyang gumigising na walang laman ng tiyan. At yan po sana yung gusto natin pag-usapan ngayong araw na to sa Raymond and Director Dayan, no? Yung hindi lang kung ano ang ginagawa ng gobyerno para po sa ating mga benepisyaryo at ating mga kababayan, kundi kung ano ba ang epekto nito sa pang-araw-araw na buhay ng ating mga benepisyaryo. Actually, just last week, Sas Burgos and Director Dayan, meron po akong na-meet na beneficiary in Tondo, Manila. Ang sabi niya po is nagpapasalamat po siya, no, sa programa pong ito dahil isa po pala siyang nanay na may 7 anak at construction worker ang asawa na hindi palagi may trabaho. Before daw po, halos araw-araw lugaw ang kinakain nila. Pero ngayon, nung naisali sila sa Walang Gutom program, nakakakain na po sila ng karne at ng gulay. A few months ago, galing po ako sa Siargao, no? May isa rin ako na-meet na beneficiary doon. Isa po siyang senior citizen na solo parent. At laki rin ang pasasalamat niya dahil ngayon na lang daw po niya na-experience na magsama-sama silang pamilya sa isang table, sa isang mesa na meron pong ulam at kanin. So ito po nagpapakita na epektibo po talaga ang ginagawa nating intervention, hindi lang ayon sa research o study, pati po sa pang-araw-araw na buhay ng ating mga benepisyaryo. Yung kwento mo, no, nabubuo rin yung pamilya. Tapos yung kahapon nga si Tatay Anselmo, 'di ba kwento niya na matagal niya na negosyo yung tinapa. Tapos na doon sa ano yan, food nutrition education studies, doon niya lang nalaman na may pa-contest. Tapos syempre yung tinapa ano gagawin niya, sinigang niya. Nanalo sa NCR. O, yung cook-off challenge po yan ng Walang Oo. Gutom. Asek Balder, walang gutom o walang gutom? Walang Gutom program po. Walang gutom, walang magugutom. Kasi dapat walang gutom. Iba kasi yung gutom. Actually, Director Dayan, kung matatandaan mo, 'di ba, nung bagong dating dito si Secretary Rex, na-interview siya. Ang unang sinabi niya, yung poverty, yung kahirapan, matagal solusyonan 'yan. It will take 1, 2, 3 generations. May mahirap pa rin. Pero yung kagutuman, ito yung low-hanging fruit na pwedeng solusyonan agad. At nung pinitch niya nga kay Presidente, inapprove agad kasi nga gusto ni Presidente Marcos, bago matapos ang term niya sa 2028, dapat wala nang nakaka-experience ng involuntary hunger. Asek, nakakasali ba sa Walang Gutom program? So siguro magandang katanungan yan, Director Dayan, no?
para po ma-clarify natin, ang Bulang Gutom program po ay isang targeted intervention, meaning pinipili po natin ang mga beneficiary na 'to. Pero gumagamit po tayo ng isang database na tinatawag po natin na listahanan. Ito po ay registry ng lahat ng ating mga poor households nationwide. So sa ngayon, ang ginagamit po natin ay listahanan, pero we all know na ang data collection na nangyari ay 2019 pa. So for our future na pag-onboard po ng mga bagong beneficiaries, gagamitin na po natin ang tinatawag natin na CBMS or Community-Based Monitoring System. Sec Baldir, naalala ko nung unang nilaunch yung Walang Gutom program na dati food stamp program. 1 million households, poor families ang originally target. Tapos ngayon, na-downgrade ito 750,000 families. Ano yung reason bakit na naging 750 na lang ang target? Okay, nung dinidisenyo po natin ang programa sa Asburgos, during that time, ang only available data is the Family and Income Expenditure Survey or FIES ng 2023. 2021, I mean. Now, according to the 2021 FIES, there are 1 million food poor households. So ano ba ang mga food poor? Sabi ng PSA na ito po ang mga households na who cannot meet their daily food requirements. Now, lumabas po ang 2023 FIES na mas updated at sinabi po nito na bumaba, na substantially nag-reduce po from 1 million to 750,000 households. Kaya accordingly, in-adjust po natin ang ating target from 1 million to 750,000. So from 5 million individuals, ngayon mga 3 million na lang individuals. Yeah. Sir, yung sa survey na sinasabi natin, paano ulit natin nasabi na bumababa na yung Itong survey na to, di number ba, of families? parang quarterly Yes, sa para Asburgos. matrack talaga yung Oo, efficacy o yung effectiveness ng ating programa. Yes, oo. Yan po ay utos actually ni ating Secretary Rex Gatchalian at ang ating Pangulo na regularly natin i-monitor or evaluate ang ating programa. So ngayon po sa tulong po ng Globe, kinomission po nila ang SWS, and again gumamit po tayo dito ang tawag natin na randomized control trial. Isa po siyang gold standard sa pag-evaluate ng impact ng isang programa. At lumalabas po dito na na-reduce po ang hunger incidence from to 4.1%. Okay. Dr. Dayan, may tanong ka pa? Sir, kasi 'di ba ang SWS quarterly yan nagsasagawa ng surveys. How is it different or how is it the same with the commission survey na ginawa po? Okay. Now, tama ka dyan, Director Dayan, na ang SWS ay nagkakandak ng quarterly hunger or self-rated hunger survey. Now, ginamit din po natin yung same questionnaire ng SWS doon sa quarterly survey na yun ay ginamit din ng Globe para ma-evaluate itong programa natin. Ang pinagkaiba lang po nito ay yung again, gumamit tayo dito ng randomized control trial at ang pinagkaibahan lang po nito, of course, is targeted itong ating survey na ginawa dito sa 300,000 na beneficiaries natin. Doon po sa ginagawa na quarterly survey ni SWS, ito po ay binabase nila sa populasyon ng buong Pilipinas, At medyo maliit lang po ang kanilang mga respondents doon, nasa around, if I'm not mistaken, around 1,500. At dito po sa ating programa na to, yung ginawa nating survey, meron tayong around 3,000 respondents. Actually, effective dahil nga nakakakain na sila ng 3 times a day at quality kasi nga do sa EBT 50% protein, carbs, 30% protein, 20% fiber. Ngayon, ang tanong nga, after ng 2027, di ba by 2028, wala nang gutom. Pero dapat masustain yung gains. Di ba ang next step dyan, dapat magkakaroon ng stable job para masustain yung meals nila na 3 times a day. So, ano naman yung ginagawa natin para to ensure na yung mga
beneficiaries na Walang Gutom Program, tuloy-tuloy na makakaahon sa kagutuman sa pamamagitan ng mga trabaho. Yes, since na-mention niyo yan sa Asborgo, siguro I take this opportunity para ma-discuss yung dalawang kondisyon ng ating programa, no? Again, I just want to emphasize na ang Walang Gutom program ay hindi po siya isang ayuda program. Isa po siyang developmental program at investment siya in human capital. Bakit ko po nasabi na hindi siya ayuda program? Dahil tayo po ay nag-i-impose ng conditions. Ang unang kondisyon po dito ay tinatawag natin na nutrition education session. Dito po tinuturuan natin ang ating mga benepisyaryo na kung paano kumain ng tama, paano maghanda ng healthy, delicious, at nutritious food. Ang ultimate goal po natin dito, of course, is to foster positive social behavioral change. Gusto po natin baguhin ang kanilang dietary habits at ang kanilang food purchasing behavior. Kasi we believe na this is how we build a healthier generation. Now, yung na-mention nyo po kanina, Sas Burgos, yung tinatawag natin na PES or the Productivity Enhancement Session. Dito po, nakipag-partner po tayo kay La TESDA para po sa upskilling ng ating mga benepisyaryo at of course kay DOLE para po sa mga job matching at mga job fairs. No, dito po ang goal natin dito, ang objective po natin dito is of course makapacitate ang ating mga beneficiaries para po maging part sila ng productive workforce at ultimately makapag-contribute po sila sa nation building. Asek Valder, I understand may 3 beneficiaries na darating dito ngayon para sila'y magpatotoo. Parang patotoo na effective yung ating programa. Nandiyan na ba sila? Parating pa lang po sa Burgos, medyo na late traffic daw. Okay. Asik, may tanong ako. Doon sa kinomission na survey, ang mga tinanong dito ay mga benepisyaryo mismo, di ba? So, talagang yung 300,000 na yun ay mga benepisyaryo ng Walang Gutom program na nagsasabi talagang hindi na sila nakakaranas ng kagutuman. So actually, again, yung sa randomized control trial po natin na meron po tayong treatment group at control group. Ngayon, pinag-compare po natin to during the October survey, no? Nakuha natin ng datos, ang ating baseline. At noong December, nag-conduct po tayo ng another round of survey. At nakita natin na doon sa control group, yung hindi nakaka-receive ng ating assistance, yung 3,000 pesos na monthly food credits, no, sa programa pong ito, ay tumaas po ang incidence ng kagutuman. Now, kung i-compare po natin dito sa treatment group natin o yung mga pamilya or households na nakaka-receive ng assistance mula sa programa, nakita natin na bumaba ang incidence ng hunger. So, ito po ang nagpapakita na talagang epektibo ang ginagawa natin na intervention para tugunan po ang kagutuman. Tas Asik, Sige. Asek Valder, nung kahapon yung interview ni Tatay Anselmo, 'di ba tinanong siya kung ano pa yung mga gusto niyong obserbasyon ninyo na dapat enhancement o pagbabago sa programa. Tapos leading question yung binigay niya, tingin niyo ba sapat na yung 3,000 a month na Sabi niya, baka pwedeng gawin 5,000 dahil nga sa inflation. Ano ba yung nakikita niyo rito ngayon sa program? Need ba na itaas yung 3,000 a month na food subsidy? Yes, Sas Burgos, if you can recall, no, na tumulong po ang ADB para po magawa itong programa na to. At base po sa kanilang impact evaluation, no, ng Asian Development Bank na necessary na increase ang monthly food credits ng ating beneficiaries, no? Kasi unang-una, apparently, no, ang sabi ng PSA, ang average family size is around 5, no? Or average household size is 5. But sa atin po, no, nung ini-implement na natin ang programa, nakita po natin na ang average household size ng mga food poor households o ng mga beneficiaryo natin is around 7. So kulang na kulang po talaga ang 3,000 pesos para matugunan yung daily food requirements ng ating mga beneficiaries. So kaya po ipinag-utos ng Pangulo na mag-conduct tayo ng another pilot implementation kasama ang Asian Development Bank to ensure na tama po ang amount na nare-receive ng mga beneficiaryo natin para matugunan ang kanilang food requirements. So sa mga food poor families, 7 na ngayon ang average ng household. Base po yan sa
ginawang pag-aaral po ng ating National Program Management Office na base sa database natin, lumalabas na ang average dun sa bottom 300,000 na sinoserve natin ngayon, around 7 po ang average family size. Sabagay, nakwento mo kanina isang beneficiary na construction worker yung tatay, 7 yung anak. I assume na kapag wala siyang trabaho, doon nadadagdagan yung anak. Ay nabanggit din po niya yung ano, yung mga retailers natin. Kasi yung mga, sumasama po sa ating mga walang gutom program, kasama po dito natin yung kadiwa ng pangulo. Paano po ba pinipili yung mga retailers na magiging partners natin o nag-a-apply po ba yung mga retailers natin? Paano po kaya? Okay, so siguro i-discuss ko na rin. I'll take this opportunity, Director Dayan, para ma-discuss kung ano ba ang nako-contribute ng ating mga retailer sa programang ito. Well, number one, hindi lang po ang mga food poor households ang natutulungan ng programang ito. Meron po tayong mga natutulungan din na mga agri-cooperatives, mga maliliit na negosyo like sari-sari store. Currently, we have close to 1,000 retailers nationwide. Sila po ang nagsusupply ng pagkain sa ating mga benepisyaryo. So ano pong ibig sabihin nito? Number one, na tumataas po o may additional income po ang mga lokal na negosyo. Number two, ang ating pong mga magsasaka ay nakakabenta na po ng kanilang mga ani. At number three, meron pong pagkain sa mesa ng ating mga benepisyaryo. So sa isang programa, multiple sectors po ang ating natutulungan at nag-create po tayo dito ng isang farm to table ecosystem, no? Para masiguro na may bentang ating mga magsasaka at the same time meron pong kinakain ang ating mga benepisyaryo. Ngayon sa tanong niyo, Director Dayan, kung papaano sila na ipapasok sa programa, nakikipagtulungan po tayo sa mga local government units, no, para ma-identify. In addition doon sa kadiwa stores ng Pangulo, no, nagkikipagtulungan tayo sa LGU para po ma-identify yung mga maliliit, mga MSMEs at maliliit na retailers sa kanilang locality. Bago natin bigay sa mga reporters yung tanong pagtatanong. Asek Baldir, yung walang gutom kitchen, effective siya dahil do sa immediate environs, walang nagugutom na. Free breakfast, free lunch, walang dinner. Ngayon ang tanong, hindi ba i-replicate ito sa ibang lugar like Quezon City na napakalaking lugar, pinakamalaking lugar sa Metro Manila, pinakamalaking populasyon? May plano ba na mag-expand yung kitchen? Mabuti po na mention yan sa Asburgos, no. Actually ngayon po I'm very privileged, no, na to be under the leadership of Secretary Rex, who is very data driven at evidence based. Ngayon, of course, ang order po ni Secretary Rex, no, is mag-conduct muna tayo ng pilot implementation, no. Simulan muna natin dito sa NCR, tingnan natin kung epektibo ba ang program at kapag nakita natin na talagang epektibo ito ayon sa datos, mag-scale up tayo. And so far, based on the reports na nare-receive natin, no, mukhang doon na po patungo ang programa. Mukhang mag-scale up na po tayo nationwide. Maganda rito sa Quezon City nang makakain yung mga kasamahan natin sa media. Sir, marami din na pag nagko-comment sa Facebook sana dito din po sa Mindanao, sana dito din po sa Visayas, hindi lang sa Metro Manila. Bawal ang baboy. Giga. Director Dayan, habang hinihintay natin yung beneficiaries, ibigay muna natin yung Sige po. sumakana. Unahin po May natin microphone ba? yes, si Sir Alan and then Si Alan muna. and then si Sir Dan. Hello? Okay na, no? Ayan. Last week, nagpunta I think nagkaroon ng kasunduan ng Department of Agriculture at ang DSWD, Secretary Rex, regarding sa supply ng bigas para sa under din ng programa ng Walang Gutom. According to Department of Agriculture, ang sinasabi nila ay magbibigay sila ng bigas sa amount na 20 pesos per kilo under the Walang Gutom. Pero dun sa disaster, ibang usapan doon, 33 pesos. Dun sa Walang Gutom na 20 pesos,
papaano yung magiging setup dito? Magbibigay rin ba kayo ng supply ng bigas o ito yung kasama sa niluluto sa walang gutom program na ipinapakain natin sa mga kababayan natin? Or paano yung magiging setup nito? At ito ba ay ah, butil o luto ng kanin yung makukuha nila? Puwedeng ano lang, paliwanag na lang yung regarding dun sa sistema na yon na binabanggit, under ng 20 pesos program na kasama ang DSWD. So, maganda pong nabanggit niyan, sir, 'no. So ngayon, yung 20 pesos na bigas ay, sa utos po ng Pangulo na i-incorporate po natin sa Walang Gutom program. Now ito pong, 20 pesos program po na ito ay maa-avail ng ating mga beneficiaries, but currently magpa-pilot po muna tayo dito sa may NCR this June, 'no. Sisimulan po natin ito. And then later on, no, na once ma-perfect na po natin ito, mag-e-expand tayo nito nationwide. So dito po ang balak po natin gawin dito ay i-accredit ng Walang Gutom program ang mga existing retailers ni DA na nagbebenta ng 20 pesos na bigas. So ang ating mga benepisyaryo ay pwede pong pumunta sa nearest retailer na ni Department of Agriculture or yung nearest Kadiwa store at pwede po nila ditong mamili ang mga gamit ang EBT cards nila ang 20 pesos na bigas. Anong requirement lang dun sa mga beneficiaries natin ng walang gutom? May particular na ID ba na kailangang ipakita or may listahan na sila kasama dito sa walang gutom program ng iba pa to dun sa 4-piece beneficiaries, di ba? Actually siguro ito ang hindi ko na-discuss kanina, sir, 'no, na ang mga beneficiary natin ay binibigyan natin ng tinatawag natin na electronic benefit transfer card or EBT cards, gaya po nito. So ganito po ang itsura niya. Parang regular ATM card lang po siya na preloaded with 3,000 pesos na will allow our beneficiaries to purchase a select list of food commodities. So tayo po, hinati natin ito, no? Hinati natin yung 3,000, gaya ng sinabi ni Sas Burgos kanina, na hinati natin to sa different food groups. 50% sa carbs, 30% sa proteins, at 20% sa fruits and vegetables and healthy fiber. Now, doon po sa 50% yung carbohydrates, doon po i-charge yung 20 pesos na bigas na bigas. Ito lang po ang kailangan ng mga beneficiary natin. Pupunta sila sa nearest retailer ng Department of Agriculture na nagbebenta ng 20 pesos na bigas at pwede na po nilang itap to. Magpo-provide din pala kami ng mga POS device na magagamit ng retailers ng Department of Agriculture at kailangan lang po nilang itap itong card na to. And ayun, magpo-push through na ang transaction. May limit ba na pwedeng mabili yung mga beneficiaryo natin na may EB card para dun sa 20 pesos? At the same time, last na lang sa akin, right now, gaano karami yung mga beneficiaries natin na under ng Walang Gutom program in total sa buong Pilipinas? Pero yung sa pilot, mga gaano karami yung target natin na makakasama? Ilang kilo ang pwedeng mabili ng mga kababayan natin sa P20? Okay, so well, this will be subject, no, sa guidelines set by the Department of Agriculture. So if I'm not mistaken, sir, please don't quote me, pero around 600 pesos ata ang maximum amount per beneficiary. Pero it will depend. Yes, okay. So if that's the case, yun ang limit natin. After that, mabibili na ng mga beneficiary natin sa regular price until ma-consume nila yung entire 1,500 pesos. Okay? Now, regarding dun sa number of beneficiaries, currently we are serving 300,000 beneficiaries nationwide. Again, gaya po ng sinabi ni Sas Burgos kanina, na ang target natin is 750,000. Dahil ang sabi ng PSA, there are 750,000 food poor households nationwide. Ngayon, right now, we are preparing, no, to expand further kasi ang plano natin last year naka 300,000 tayo, ngayon 300,000 and another 150,000 for next year. Sa entire beneficiaries po ng ating NCR, around 2,000 beneficiaries. Okay. Lumidina po from Net25. Sir Asek,
What is a program's current reach and geographic coverage? Hindi nyo kasi nabanggit kung saang mga probinsya na yan. Tsaka hindi ba dapat ambulant kayo para napupuntahan nyo yung mga taong nakatira sa Imbornal? Like, kasi kung pupunta pa sila sa opisina, sa mga kitchen, magbibihis pa yan eh, di ba? Baka nahiya sila kung pupunta sila sa mga walang gutom kitchen. So, hindi sila makakakain. Di ba dapat kayo yung mag-reach out? Kasi tanyo naging viral yung babae sa Imbornal. Eh kung nasa labas kayo, kayong lumalapit, mapapakain po sila. Tsaka, yes sir. Tsaka how does the program adapt when it comes, kagaya ngayon, malapit na yung tag-ulan. Paano po mag-a-adapt yung programa nyo sa mga unexpected things like disaster, flash floods, typhoon, ganun po. Sa Sige. mga probinsya po yan, why Siargao? Okay, sige. Okay, unahin ko muna yung pangalawa niyong tanong, no? Well, Ang current reach and anong mga probinsya yung geographic coverage ng programang Walang Gutom program? Yung sa first question mo, di ba, bakit pupunta doon sa kitchen dahil magbibihis pa? Bakit hindi na lang mag-reach O out? tanyo, hindi nyo Sige. napakain yung babae sa Imbornal. Hindi, pero actually, yung mga nagpupunta doon sa walang gutom kitchen, yung mga mahihirap din. Hindi sila nakachinelas nga lang yung iba doon, tapos naka-short, di ba? Walk-in lang po. Walk-in, oo. ako, I just want to clarify, ma'am, no, na ang programa, ang Walang Gutom Kitchen is a separate program sa Walang Gutom program. No, sa Walang Gutom Kitchen, ito po, Sa kitchen tayo. okay, Di ba dapat ambulant tayo para nare-reach nyo yung mga lugar na talagang pwede nyong abutan lang, gano'n. Yes, Kaysa pupunta pa sa kitchen. yes, ninyo. gaya po ng sinabi ko kanina, ma'am, no, initially we're on our pilot implementation at ganyan po ang direksyon ng programa. In fact, may plano nga po na mag-deploy tayo ng mga ng mobile kitchen, no? But again, nasa pilot stage po tayo, patapos na po ang pilot and we will be more than happy to share with you yung result ng pilot na yon. Now, pag dating po ng panahon po na yon na ready na po, again, we would be happy to share the results with you. So, hindi nyo mababanggit yung mga provinces kung saan tayo may walang gutom kitchen? So we have a list, no? We prioritize 22 provinces. Bakit itong 22 provinces na ito? Meron po tayong 3 database na ginamit dito. Ang una po, tinatawag natin yung nabanggit ko kanina, the Family and Income Expenditure Survey. So kinuha po natin ang top 20 na poorest provinces using the FIES, top 20 provinces na may pinakamataas sa incidence of food insecurity, and third, ginamit po natin ang Philippine Plan of Action on Nutrition na ginawa po ng National Nutrition Council. Ngayon, yung top provinces po, no, yung intersecting provinces o kung ano yung province na nag-appear in those 3 database, yun po ang magiging part ng scale-up implementation ng Walang Gutom program. Yun po, yun nasama, yun po ang 22 provinces na currently sinoserve ng Walang Gutom program. We can share a list later, no? Hindi ko lang po memorize yung 22 provinces po. Paano po kayo mag-a-adapt yung programa na to pagdating ng tag-ulan, baha, bagyo? Okay. So, ayan, mabuti po na tanong niya, no? Iba po ang concept ng Walang Gutom program. Ang mga beneficiary po natin ang pumupunta sa mga malalapit na tindahan. Hindi po tayo ang nagbibigay ng ayuda sa ating mga beneficiary. Binibigyan natin sila ng 3,000 pesos worth na food credits at pumupunta po sila sa nearest accredited retail store ng DSWD. So, tayo po ini-ensure natin na meron po tayong na-accredit na retailer malapit po kung saan nag-stay na community ang ating mga beneficiaries. And gaya po na sinabi ko kanina, we have close to 1,000 retailers nationwide. Okay. Next po. Angie, Mary. Sir, may clear lang po ako dun sa 20 pesos per kilo na bigas. Ang sinasabi ng DA na 30 kilos lang per beneficiary sa isang buwan. So, iba yung listahan ng DA, ibang listahan ng Walang Gutom na may card. Paano natin masusure na hindi lalampas ang makukuha niya? Kasi ito, debit lang to eh. Pero may sarili kayong listahan. May ano, ikaw lumipat siya sa ibang kadiwa centers or tailors. Paano po natin masusure yun na
Thank you for that question, ma'am. Actually, gaya po ng sinabi ko kanina, meron po tayong mga POS device, no? Yun po ay ini-issue natin sa ating mga retailers at nakaprogram na po doon kung ano ang pwedeng ma-receive ng isang beneficiary. Kung inakikita nyo po sa mga shops, regular shops, yung mga POS device, yun po, meron pong sariling gano'n ang walang gutom program, and sa lahat ng accredited retailers natin, nagpo-provide po tayo ng gano'n. Doon po, monitor natin ang buying patterns ng ating mga beneficiaries, nalilimit natin. Kaya po natin na-limit ng 1.5 mapupunta sa carbohydrates, 900 mapupunta sa protein, and 600 mapupunta sa gulay at fruits and vegetables. So dahil po sa system na ginagamit natin sa walang gutom program. Sir, yung bang listahan ng DA, parang may connected din sa POS, sa ano nyo, computer, no? Yes, we will integrate, madam. Sige, Dano. Hi, yes, good morning. Dano Tinggongo, GMA News. Curious lang ako dun sa mechanism of who gets into the program, yung sa Walang Gutom program. Kasi, di ba may mga identified areas, and even in the pilots, merong identified areas. And one of the first things you said, yung listahanan. Pero what if, halimbawa, yung ordinaryong nandyan lang, nakatira sa somewhere along the alley, tapos biglang hindi siya kasama sa listahan, hindi siya kasama sa kahit anong database, pero nakakaranas ng involuntary hunger. Meron ba mechanism for that person or that household na lumapit sa DSWD and get themselves enrolled in the program? And number 2, dun sa retailers, binanggit mo kasi na LGU yung nag-identify. Pero what if I were a small business, a small store, na I would want to be able to sell kadiwa goods dun sa area na sinuserve ko. Ito, bagong buo lang ako. Kakausap lang namin ng mga parang kasosyo ko at kakabuo lang namin. Tapos yung community namin sa dulo ng walang hanggan, walang kadiwa store doon. So parang gusto namin maging kadiwa. Can we enroll and how can we do that? Okay, so unahin ko muna yung concern doon sa mga beneficiary, no? Meron po tayo sa guidelines po ng Walang Gutom program, meron po tayong tinatawag na on-demand application. Dito po, naka-capture natin ang mga beneficiaries even outside listahanan. However, before po sila ma-enroll sa programa, meron din mekanismo ang listahanan natin kung saan nakakapag-conduct po sila ng special validation, because we admit again na outdated na po ang listahan dahil 2019 pa ang data collection niya. Kaya gumawa po kami ng mga mekanismo upang masiguro na yung mga nabanggit nyo pong beneficiaryo ay masaserve po natin. Now regarding doon po sa mga retailers natin, no, I just want to clarify, sir, na hindi po sila ang pumipili ng retailer. Nagsasubmit sila ng recommendation sa DSWD at kami po ay gumagawa ng aming sariling assessment if these retailers are qualified. Ngayon, ang batayan po namin, no, para i-assess ang ating mga beneficiaryo ay tinulungan po tayo kung alam nyo po ang World Food Program, no. So ang assessment tool natin is I can say na international standard, sir. Just one last, kasi yung binanggit mo, hindi sila yung pumipili. Pero, sila yung nagre-recommend. So, hindi pa parang pagpili din yun. Parang in a way, how can, if for instance, ako may-ari ng negosyo, pero kakontrapelo ko si Mayor, malamang hindi ako re-recommend yan. Malamang itatanggalin niya ako sa kahit anong listahan. How can I go direct sa DSWD if I want to be a retail? Actually, sobrang dami na pong mga cases sa ganyan, sir, na naipasok po nating retailer na hindi naman po ni-recommend ng LGU. Marami po nag-i-email sa atin, no, through our mga official channels natin like our email, sa Facebook, meron po tayong nare-receive na mga application. And we assess itong mga retailers na to gamit yung same standards na pag-assess natin sa mga nire-recommend ng mga LGUs. So wala po tong walang special treatment, no, o wala po tayong kinikilingan na mga LGUs o mga retailers. Mary, bago yun, Asek, siguro pagsalita, ipakilala muna natin yung mga beneficiaries, tapos mga maikling pananalita lang kung ano yung masasabi nila sa Walang Gutom.
Sir, today we have po yung mga beneficiaries po natin. We have si Ma'am Salve Pascobillo, Miss Marites Federico, Vilma Lopez, and Sir Edwin Gemelo. Ayan, magandang umaga po sa inyong lahat. Maikling pananalita lang yung paano nakakatulong yung walang gutom sa program sa inyo. Good morning po sa lahat. At gaano katagal na kayo sa programa? Hello. Good morning. Hello. Hello. Ah, mag Jomo, hello. open mo yung mic. Ayaw yata. Ilan pa na open yung mic? Okay, Hello. yun. Magandang umaga po sa inyong lahat. Ako po si Maria Salve Pascobillo. Beneficiary po ako ng Walang Gutom since nung start po ng pilot episode po ng aming programa. So, bali nagpapasalamat po kami kay Pangulong BBM kung hindi po dahil sa kanyang matalinong pag-iisip tungkol po dito sa programa ay hindi po kami maisasali sa mga ganitong mga aktibidad ng mga DSWD. So, kaya po kami nasama dito is hindi po kami yung kakilala ni kumbaga talagang nasa listahanan po kami, katulad nga po ng sinabi nila, na talagang pinuntahan kami, tinanong kami kung ano pa yung mga pangangailangan ng isang mahirap, yung, kumbaga yung nasa laylayan po kami ng mga kailangan po namin ng tulong para po sa programa. So katulad nga po noon, nagkaroon ng programa na nakakabili po kami ng mga masusustansya, yung wala siyang mga preservative, basta lahat po ng masusustansya na galing sa agrikultura natin, na yun ang ipinamimili namin sa pinakamalapit po na lokasyon dun sa lugar namin. So kami po pwedeng mamili kung saan po namin mas gustong bumili na mas malapit na retailer po namin. So, doon nga po katulad nga po ng sinabi nila na kailangan masunod po namin sa masustansyang pamamaraan yung pagbili po namin ng pagkain, hindi po basta-basta. So, kailangan po na yung eto pong ma-consume namin yung pera namin sa tamang pamamaraan, na meron kaming makuha para sa enerhiya ng katawan, sa pag-iisip, kumbaga para maging produktibo po yung isang tao. Yun po yung naging epekto nun sa aming programa. Sige, si Ma'am po. Kamusta po? Po, si Marites Federico. Malaking bagay na po sa amin to. Malaking tulong na po pang-araw-araw po namin. Sa pagbibil po namin, nakakamura rin po kami. Kung magkano nagkakasya namin pera, yun lang po ang mabibili namin kung magkano nabagastos namin sa pagkain namin araw-araw. Yun lang po. Maraming salamat po. Magandang umaga po sa lahat, no. Ako po si Edwin Gemelo, nakatira po ako sa Barangay 105, Tondo, Maynila. Doon po ang tirahan po namin, nasa temporary housing po ako sa isang lugar po kung saan kami sa lugar ng tambakan po sa Tondo, sa Basora. Nagpapasalamat po ako unang-una sa Diyos dahil na isa po akong mapalad na napili po sa Walang Gutom program. Kaya nagpasalamat ako kay Pangulong BBM dahil napili po ako sa isang programa nito. Dahil nung time na parang naiiyak ako. Ano po kasi, nung time kasi nung wala pa ako sa Walang Gutom, nung time kasi sa wala pa akong gutom program, hindi pa ako nakasali, hanap buhay ko talaga, nangangalakal lang po talaga ako nung mga basura. So hindi kumpleto yung pagkain niyo ng panahong yun? Yes po, Oo. nung time na yun. Maswerte na siguro 1 beses, 2 beses. Opo, once, swerte na po kasi sa amin, sa pamilya ko na makakain kami ng 2 times a day. Tapos nung Ilan po kayo sa pamilya niyo?
Ilang miyembro? Bali 7 po kami sa isang pamilya. Tapos nung time na yun na nasa ano ako, napili na ako, kaya tuwang-tuwa ako nung time na yun na sinasabihan ako na nakuha ako sa Walang Gutong program. Kaya sa sobrang excited ko, kaya inano ko talaga yung pamilya ko na ito na siguro yung chance na makakatikim din yung pamilya ko na hindi na yung mga tira-tira na lang na pagkain namin na kinakain sa basura. Kaya thanks God talaga ako na napili talaga ako dito sa Walang Gutong program kasi nung totally na namamalengke na ako, isa na ako na napili na namalengke na ako, namimili na ako. Tapos yung doon ko kasi naramdaman na everyday sa tuwing uwi namin sa pagpangangalakal, yung mga tira-tira na pagkain dati na kinakain namin, simula nung namimili na ako, siguro pinakaswerte namin ngayon sa ngayon, nakakain na lang kami ng mga tinatawag namin na pagpag. Once a month na lang siguro, lalo na pag nami-miss namin yung pagkain. Pero sa ngayon, ano po, pero masarap po siya, maniwala kayo, pwede nyo tikman. Oo, mag-inasal po yun. Opo, So, yun po. Tapos, yun, once a month, nakakatikim na po kami kasi minsan nami-miss namin yung pagkain na yun. Pero nitong namamalingki na kami, ang ginagawa namin, kasi wala namang kaming rep, ang ginagawa namin sa nakukuha namin katulad ng isda, karni, ang ginagawa ko po talaga, nilalagyan ko po siya na binababad ko po siya sa asin para medyo po abutan po siya ng mga ilang araw tapos tinitipid-tipid po namin siya. Kaya kahit papano, hindi na po kami masyadong nakakakain ng mga tira-tira ng pagkain. Kaya ang ano po namin, nagpapasalamat po talaga kami sa Walang Gutong program. thank you, po. Edwin. Si at Manang? Magandang umaga po sa inyong lahat. Ako po si Vilma Lopez, member po ng Walang Gutom program. Unang-una po sa lahat, nagpapasalamat po ako sa Panginoon at kay President Bongbong Marcos na nag-ano ng programang Walang Gutom. Ako po ay isang isang naghahanap buhay sa loob sa maraming mga anak. Ang hanap buhay ko lang po ay isang pangangalakal. Hindi po talaga sapat ang kinikita ko sa araw-araw dahil sa dami ng aking anak na tinataguyod. Hindi po talaga sasapat ang kinikita ko. Talaga pong kulang kung i-avail ko lahat ng pangangailangan nila. Minsan po talaga ay nakakaranas kami talaga ng gutom kasi ang kinikita lang po sa pangangalakal ay minsan po kumikita ka ng 200 isang araw. Marami akong pinapaaral ng mga anak. Sa umaga, Sige po. minsan po talaga hindi kami nag-aalmusal. Kasi po, sa dami ng mga anak ko, pag bumili ka ng 20 pandesal, ipaparte-parte mo sila. Minsan may nauubusan ka kasi kung mahuhuli ka, pagpaparte mo yung pandesal, magkano sa 2 piso. Di ang 20, 10 piraso na. Sa dami ng mga anak, ilan po ang anak ko? 13. Hindi po talaga sasapat ang kinikita ko. Talaga pong nagpapasalamat ako kay President Bongbong Marcos kasi napili niya akong makapasok sa Walang Gutom program. Kasi po sa kada buwan-buwan na natatanggap ko, yung ibang pangangailangan na hindi ko na ibibili, ano po sa Walang Gutom program, nabibili ko po yung mga prutas na kailangan ng mga anak ko. Nakakaano po ako ng yung kalahating kaba na bigas, nasusuportahan ko po yung ibang pangangailangan ng mga anak ko. Kahit po yung mga baon na lang ng mga anak ko, ang poproblemahin ko, hindi na po ako nagmumroblema po para sa mga ibang bagay na kailangan ng mga anak ko kasi po, naibibigay po ng Walang Gutom program ang mga pangangailangan na iba para sa aking mga anak. Ate Vilma, ilan po yung anak niyo? 13 po. 13? Opo. 13? Opo. Kasi yung iba lang pong Anong kinakayanan yun? Sige po, tuloy po lang na tatanungin din kayo ng mga reporter kung Ano? mamaya. Thank you po, thank you po.
Ay, sige. Sir, may Angie, lilinawin lang po ako. May lilinawin lang po ako. Yung inaprubahan po ng Department of Agriculture is 490,000 sacks of rice from June to December this year. Naipadala na po ba sa mga retailers para mai Yan sa po mga siguro, beneficiary? Kailan po yung target? actually, siguro the Department of Agriculture would be in the best position to answer that question, ma'am. Kami po, no. Ina-accredit po namin ng retailers. So we accredit the retailers of Department of Agriculture. Wala kami hawak. Yung retailer po, ang ina-accredit namin, ang pinaprovide namin ng POS device. Yes, diretso kadiwa, Kadiwa. precisely. So walang signal sa inyo, information na nakarating na sa ano? Wala po. Wala po. Basta pupunta na lang Ina-accredit doon lang yung po mga namin beneficiaries. yung mga retailers ni Okay. Department of Agriculture. Okay. Ngayon po, ongoing po ang accreditation dito po sa NCR dahil magpa-pilot po tayo. So we have identified around 10 kadiwa initially, pero dumadami pa po to, ongoing pa po tayo. Target na accredited retailers? Well, right now, hinihintay po natin kasi ina-assess pa po sila ng ating mga retail team. So, hinihintay din natin kung ilan, wala po tayong specific target right now. Siguro around 30 to 40 na Kadiwa stores, no? To serve the around 2,500 beneficiaries ng NCR. Good morning po. Mary po from Radyo Pilipinas, sir. Sir, kailan yung, sabi niyo June, pero may specific date na ba ng start ng benting bigas sa mga food stamp beneficiaries? Ito po ay mangyayari siguro in the 3rd or 4th week of June. So we're just ironing out some details, no? Para to ensure na magiging seamless po ang ating implementation. Because again, this would require ang integration ng systems ng Department of Agriculture at the DSWD, but patapos na naman po ang sinasabing integration na ito. And sir, tama no, walang sasaguting ibang subsidy ang DSWD kasi even the logistics ay sagot na nung Kadiwa store. Tama po. And sir, ano lang, safeguards na lang po na with all due respect po sa mga nandito rin beneficiaries na hindi mapagkakakitaan o ibebenta ulit ng beneficiary yung bigas na mabibili niya. Or papatungan, hindi, Kadiwa yun eh. Hindi, yun po, na hindi nila ibebenta ulit yung makukuha po nilang benting bigas. Yung ano po magiging monitoring ng DSWD? Meron po tayong mga parang mga monitoring na ang ating mga dinedeploy po natin ang ating mga social worker to check on our beneficiaries. But ang ma-assure ko lang sa inyo na once na mahuli po namin sila na ginagawa po ito, nasa guidelines naman po natin na isa po tong cost para ma-delist po sila from the program. Habol lang on that checking, walang mga one strike rule ba to or parang may mga warning, first warning, second warning? Based on our guidelines, meron tayong case management na ginagawa. So yung initial na violation, meron po yan. It will depend on the gravity of the violation. So may mga corresponding penalties po yan, and we can share the guidelines sa inyo right after this conference. Well, so far wala pa po, no, yung nagbenta. Pero marami na po may mga na-delist po tayong beneficiaries na, well, again kasi 'di ba ang ayon sa ating General Appropriations Act na hindi po pwede ang 4-piece beneficiaries sa walang gutom. Nakasaad po 'yon sa sa GAA natin. So meron tayong mga na-identify na sa 4-piece na nag-apply o pumasok sa tinry na pumasok sa programa, yun po tinanggal natin dahil na-identify natin sila as 4-piece beneficiaries. No, hindi po natin papayagan 'yon dahil ang ultimate goal nga ng programa ay ma-consume po, naka-program po itong 3,000 a month, no? Tinulungan po tayo ng FNRI, ng NNC para po mag-come up ng kung bakit 3,000 pesos ang binibigay natin at yung hatian ng different food groups. Gusto po natin
na i-consume ito ng ating mga beneficiaries on a monthly basis dahil nga gusto natin i-supplement yung kakulungan nila sa kanilang daily food requirements. Maganda yung mga pinag-uusapan nyo no? At saka napakaganda ng programa. Pero doon sa pinag-uusapan nyo kanina, kung naisasanla o yung naibebenta, hindi malayo mangyari yan eh. Kasi yung 4-piece naisasanla eh. Ay, hindi po. Sinasanla nila. Pagkano. Ngayon, maganda yung programa, sir. Okay, Dito po pwede tayo po sa ba akong Sige. regarding po kasi dun sa tinatanong po nila. So, once po na pumasok kami sa programa, ang unang-una po namin ay sinasabi na po nila kung ano po yung mga dapat naming gawin at hindi po dapat gawin sa matatanggap po naming mga sa programa po na yon. Yes, So, totoo yun. talaga pong in-insist po sa amin na para po sa amin yung programang ibinigay nila. Hindi po kami pwedeng magbenta, magbigay ng pagkain na ibinigay para sa amin. Kasi para po sa amin yon. So, kasama po yun sa requirements namin na kailangan masunod po namin yun. Kasi once po na hindi namin nasunod yun is, unang-una po is walang warning po yung mga nagbebenta. Pero po, meron po kasing kasama po na NES program din po na yung Nutrition Education Program po namin na kailangan po muna naming umattend sa lahat ng hindi po siya seminar, parang pag-aaral lang po na ibinibigay nila na pag natapos mo to, meron ka pong redemption. So, once na pag hindi ka rin po uma-attend doon, yun po yung nagkakaroon po kami ng warning or doon po na nagkakaroon po ng pagkakataon walang gutom program na hindi mo na po sinusunod yung programa nila. Doon po sila nagbibigay ng kaukulang parusa po. Kung ano Sinabi mo kanina, inamin mo rin na may nagbebenta. Hindi po, wala po. Kung sakali lang po na kasi talaga maiisip po yun ng iba na may pagkakataon po na pwedeng ibenta. Katulad nga po na nabanggit nyo, nasabi daw po na yung sa iba daw po kasi nasasanla dun kasi ano yun, pera na po yun. Kami po, hindi po kasi kami makakapagbenta. Kasi katulad nga po namin na pag namalengke po kami ngayon, pwede po kaming mamalengke araw-araw basta makonsum po namin yung 3K na sa isang buwan. So, pwede po kami mamalengke ngayon para sa pagkain namin. Tapos, pwede rin po ulit bukas or basta makonsum po namin yung naibigay nilang nasa ATM namin. Na hindi Meron siya bang security measure yon yung mga card na sir? Sorry, Na hindi pwedeng sisingit lang gamitin ng ako. iba? Sorry, kasi maganda yung binabanggit ni Ma'am eh. May kilala ka ba? Sasamantalin ko na yung pagkakataon. May kilala ka ba na dun sa mga kasamahan mo dun sa program, kasi syempre di ba nag-a-attend kayo ng mga nutrition education, yung mga group study, di ba? So, meron ba kayong sa pag-uusap ninyo na merong mga nag-attempt na yung trikyaw, Ay, wala po. Kasi talaga pong nila sa amin na eto sa inyo to hindi nyo pwede talaga itong maibenta or maibigay. Kasi makikita nila, once na pag lumabas ka doon, may tao pa rin po sila sa labas na nagsisearch or nagsasurvey sa amin. Na hindi lang kasi basta doon sa mismong retailer kami. Paano paano nasa labas? Kasi bibili na po kami sa tindahan. Ano yan? Parang pure gold? Paglabas mo, check yung pinamili mo. Di ba kunyari po, nabili mo na. Pag uwi mo, parang syempre, yung mga katsikahan mo, malalaman mo din naman po na kung ibinibenta or hindi. Ang una po kasi nilang sasabihin, hindi namin pwedeng ibenta. Pwede bang lumabas dyan na parang machi-chismis ka na nagbebenta ka? Kasi pag kayo magkakakilala kayo. Paliwanag po nga yan. Panghuli lang. Kaya nga nalalaman na walang nagbebenta kasi yung araw lang na mismo na ipapamili nila, yun yung ikukonsume nila, nakakainin na nila eh. So, hindi talaga nila pwedeng maibenta. If I may lang po. Kaya nga ako, sir, kaya nga ako tinatanong ko, sir, anong security measure meron para ma-prevent yung, ikaw muna gumamit dito. Una muna, doon sa EBT cards, no, meron po tong PIN code. So, tinatap to, para lang tong regular nyo po ng mga ATM. May PIN code yan at lumalabas po ang picture. Every tap, lalabas po ang picture sa POS device. So, alam ng retailer na tama yung beneficiaryo na nagre-redeem. Okay, yan yung una natin, no? At pangalawa,
Okay, so sa security measure naman para naman dun sa pag-aano natin yung mga nagbebenta. Actually kung may isang magnanakaw diyan, sabihan mo, "Wag ka magnakaw." Tingin niyo hindi ba siya magnanakaw pa rin, 'no? So ngayon, ang ina-assure lang natin dito sa programa na 'to, hindi naman natin sila makokontrol na hindi nila ibebenta. Ang assurance lang po namin sa inyo na meron tayong guidelines in place to ensure na kapag may nahuli kami na gumagawa nito, tatanggalin namin sa programa. Yun. Actually, ano yun Bay. Sir, ano? Isipin mo, nagkwento si Kuya Edwin na nangangalakal sila once, twice a day lang kumakain. Nung napasama sa walang gutom, 3 times a day na yung pagkain nila at di napagpag. Kung ibebenta kasi nila, malaki mawawala sa kanila. Yung yung naghangad ng kagitna, isang salop ang nawala. Ngayon ang tanong ko, maganda yung programa, sir. Ano? Ang naglalagay ng pondo sa card natin, government din. So nasa GAA. Okay. So nagbabayad din yan, tax-paying public. Okay. What if we can, tawag dito, nakipag-ugnayan tayo sa malalaking businessman? Yung mga big time. McDonald's, Jollibee, Smart, Globe. Pagka binigyan mo sila ng lisensya, prangkisa, part of the agreement with the government is to put up as something for the community relation. Nagagawa ko to kasi nakakakuha ako ng 100,000 sa Smart Communication taon-taon para sa homeowners. Meron silang community relations fund. Hindi ba natin pwedeng ma-require ng mga malalaking negosyante, dagdagan yon for the additional employment kaysa pakainin sila ng pakainin ng libre? Kasi sa ibang lugar, ang mga customer, halimbawa sa fast food, hindi po pwedeng pagkakain mo, iwanan mo yung baso dyan, kutsara, mesa, talikod ka na. May maglilinis yan. Hindi, required sila. Magliligpit sila. At binibigyan ng trabaho yung mga seniors, kusino, na para sa segregation. Para hindi tayo suporta na nanggagaling sa tax-paying public. Ang lalaki niyan Hindi kaya po pwedeng magkaroon tayo ng tie-up sa kanila na yung bilyon-bilyon na kinikita nila, islas natin ng konti for additional, to narrow the gap between the rich and the poor. Ayun, again, ang design nyo po ng programa natin is a whole of nation approach. Nakipag-ugnayan po tayo sa mga pribadong sektor para po tulungan tayo mabuo itong programa na ito. Ngayon, yung sinasabi nyo po na yung contribution na pwedeng maibigay ng private sector, no? Ito po yung ginagawa namin precisely sa Walang Gutom Kitchen. Kung ma-follow nyo po yung page natin, everyday po, marami pong mga kumpanya ang nagdo-donate ng pagkain. McDo, Jollibee, at marami pa pong ibang mga pribadong sektor na tumutulong para po mapakain ang ating mga benepisyaryo. So iba lang po ang design nitong Walang Gutom program kasi ang gusto natin dito bumalik po yung dignidad ng ating mga benepisyaryo na hindi po sila na binibigyan mo lang ng family food pack, di ba? Ini-empower po natin sila. Gusto natin sila yung bumibili, nagsha-shopping, like any other kaso sa gobyerno din ang gagaling ang pera what if we require them to work for it? Para na sa ganun may kunti. Kasi may kasabihin yung mga matatanda. Ibang hari, ibang sistema. Paano matapos ang term ni Pangulong Marcos? Pagkatapos iba na naupo, wala na. Ang isa pong magandang balita ko rin sa inyo na i-defend na po natin itong programa na ito, no, sa committee level ng Congress. At ngayon po, inihintay na lang po na ma-agenda tayo sa Committee on Appropriation. So basically, papunta na po tayo sa institutionalization of this program, no, na maisabatas po itong programa na ito. Okay. Pero well taken po yung inyong recommendation and perhaps ma-invite po namin kayo, sir, para mapag-usapan natin kung paano pa po namin mapapa-enhance yung programa natin dahil wala naman kami monopoly of knowledge. So maganda po yung mga nasabi nyo kanina. Okay naman kami, nakakain kami ni Sas. Sige. Pang exam Hindi pang press con Last question bago natin Pwede niyo pang ma-interview sila after this. Ma-ambush interview rin si Asek Baldir. Wala na?
Sige, paki-ano lang. Bali ako po 4. Bali 6 kaming lahat sa isang pamilya. Kami po, bali 7 po. Ano po, 5 po. Sa akin naman 7 kami. Bali 5 lang po. Ate Vilma, yung mga anak mo malalaki na? Opo, pero may maliliit pa po ako. Ang pinakabata ko pong anak, 12. Anong trabaho po ni Mister? Wala po. Ano po Okay. siya, sir, PWD po siya. Wala po siyang kakayahang maghanap buhay ng maayos. Ni construction, hindi siya involved. Hirap po siyang maglakad, sir. Kayo po may trabaho? Nangangalakal lang po. Okay. So si Mister hindi nangangalakal? Hindi po. Kasi ano po siya, may kapansanan po siya. Okay. Napas na po. Okay. Parang nanginginig po siya, sir, pag naglalakad. Pero naka-13 Nang ibang bahay pa po yun, sir. Bali ano po, sir, Sige. may addition lang po ako dun sa programa namin. So, regarding po dun sa hindi lang po kami binibigyan ng pagkain ng walang gutom, tinutulungan din po nila kaming makahanap po ng trabaho. So, ganito po yon, papaliwanag ko din po na yung anak ko na panganay is natigil po siya kasi nga lack of financial. So, dahil si Peso po is ano po ni Walang Gutom Program, so tinutulungan po kami nila na itulay para po sa mga naghahanap po ng trabaho. Mas mabilis po kasi kaming nakakakuha ng trabaho pag sila na po mismo yung nag-recommend na ito mo, meron sila, opo. Bali po yung anak ko natanggap sa Peso nang dahil po sa ng programa. So, doon po kami nakakakuha ng so hindi lang po yung pagbibigay nila ng pagkain sa amin, tinuturuan din po nila kami kung paano kami kikita, katulad nga din po ng TESDA na ang need namin na kung gusto namin ng extra income, sasama po kami dun sa mga programang pwedeng gumawa ng mga pwede namin pagkakitaan. Yun po yung pumapasok po dun sa lahat ng programa po ng Walang Gutom. Asik Baldir, final words? Well, unang-una gusto ko po magpasalamat sa inyo for giving us the platform para ma-discuss or maipaliwanag ba kung ano ba ang Walang Gutom program. Ito pong Walang Gutom program is not just a social welfare program, no? It's part of a larger national vision. Yung vision po ng ating presidente na wala nang magugutom na Pilipino. Kami po, we know that the road is long, no? We cannot solve hunger and poverty overnight. But for every mother who says na hindi na ako nagugutom, and for every farmer who says na nabenta ko na ang ani ko, we know that we're one step closer to our goal. So sana po samahan nyo kami, magtulungan po tayo para po mapagtagumpayan po natin itong perennial problem of hunger. So maraming salamat po. Thank you, Asik Baldir. Director Dayan, may bad news tayo, no? Dahil wala tayong media forum next week. Dahil araw ng kalayaan, June 12. Kaya malaya tayong hindi pumunta rito dahil holiday. Magbabalik po tayo, sir, sa Filipino 19. Social Workers Day, which is June 19. June 19, birthday din ni Jose Rizal. Opo, kapanganakan po. Kaya walang pasok sa Rizal Province. Sa Rizal Province lang. Pero hindi pa dinedeclare. Holiday din bukas. Para po sa Idilada. Okay, thank you, Asek Baldir, Director Dayan. Maraming salamat po sa mga kaibigan po natin sa media, sa mga kasamahan po natin dito sa DSWD, at sa ating pong 4 na beneficiaries from Tondo ng Walang Gutom program. Maraming salamat Hindi rin po. kayo magugutom ngayon, may lunch May pagkain din po tayo. Jollibee. Asek Baldir, Sir Raymond, maraming salamat. Thank you. Thank you po. See you na June 19.